Sa video ito, sabay-sabay nating alamin kung sino-sino sa lahat ng PBT members ang nakapasok sa top 8 na may pinakamalaking estimated na sahod para sa ngayong buwan ng Mayo. Dahil Mayo 22 na tayo ngayon, no? May 22, pwede na nating malaman yung estimated na sahod nila. Kasi sa YouTube po, nagpapasahod yan sa kanyang mga creator isang beses sa isang buwan. Magsisimula po yan sa 20 hanggang 30. So ngayon 22 na. So siguro meron ng isa sa kanila ang may natanggap na sahod galing kay YouTube. So yun po yung topic natin for this video, at kung gusto niyo ng mga ganito, subscribe my YouTube channel at i-like. At ayun, maraming salamat at magsimula na po tayo. At ayun, good news, dahil ang nakapasok po sa ating top 8 para sa ngayong buwan ng Mayo sa usapang estimated na sahod, walang iba po kundi si Toots TV PH. Ayan, si Kuya Toots. Si Kuya Toots po, ang daily average niya, itong daily average po niya ay, ito po yung estimated na kitang pumapasok sa kanyang YouTube channel sa loob ng isang araw. Ayan, si Kuya Toots nag-daily average ng $90. So i-convert natin yan into piso nang sa ganun malaman natin kung magkano ito sa pera natin dito sa Pinas. $90. Ito po yung estimated na kita ni Sir Toots sa kanyang channel sa loob ng isang araw, no? Ayan, 5,318 pesos. So ayan, congratulations kay Sir Toots. Yan po yan. At pagkatapos natin sa daily average or kita niya sa isang araw, punta naman tayo sa kanyang weekly. Kumbaga weekly, ito po yung total sa 7 araw, no? Kita niya sa isang linggo. Si Sir Kuya Toots nag-daily average ng $791. $791 times 59. Yan po ang estimated na kita ni Sir Toots sa isang linggo ngayong buwan ng Mayo, 46,669 pesos. So dito na po tayo sa kanyang monthly estimated earnings. Kung makikita nyo, ayan, monthly estimated earnings. Ito po yung estimated talaga na sasahurin niya ngayong buwan ng Mayo. Ayan, $2,700. So i-convert din natin. Ganun din po yung gagawin natin sa top 7, guys, ha. 2,700 times 59. Ayan, ito po yung estimated niya, 159,300 pesos. Yan po yung rason kung bakit si Sir Toots ang nakakuha sa top 8 sa usapang sahod sa PBT ngayong buwan ng Mayo. So congratulations kay Sir Toots. At ang nakakuha po sa top 7, walang iba po ang kapatid ni Sir Ralph, si Mang Ili. So si Mang Ili po, ang kanyang daily average ngayong buwan ng Mayo ay $129. So ito po yung estimated nakita niya sa isang araw ngayong buwan ng Mayo. Ayan, 129 times 59. Ito po, 7,611 pesos yung araw ni Mang Ili. At dito naman sa weekly average, kumbaga kita niya sa isang linggo, meron siyang $1,300. 1,300 times 59. So ito po, 76,700 pesos ang isang linggo ni Mang Ili. At dito na tayo sa monthly estimated earnings niya. Si Mang Ili po, merong monthly estimated earnings na $3,900. So yan, $3,900 times 59. So ito po yung estimated na sasahurin ni Mang Ili ngayong buwan ng Mayo, 230,100 pesos. Ito po yung rason kung bakit si Mang Ili ang nakakuha ng top 7 sa usapang sahod po sa PBT. At ang nakakuha naman po sa ating top 6, walang iba kundi si Tito Herns. At noong April, hindi po nasali sa top 8 si Tito Herns sa usapang estimated na sahod. Pero sa ngayong Mayo is nakasali na po siya, no, sa top 8. At ano pa siya, pang top 6 pa siya. So ayun, si Tito Herns po, nag-daily average po siya ng $164 times 59. Ayan, ito po yung estimated niya ni Tito Herns nakita sa isang araw, 9,676 pesos. So sa pang lingguhan naman or weekly average si Tito Herns, meron siyang $1,100. Yan, 1,100 times 59. So ito po yung estimated na kita na pumapasok sa YouTube channel ni Tito Herns sa isang linggo para sa ngayong buwan ng Mayo, 64,900 pesos. Yan, punta na po tayo dito sa kanyang monthly talaga, yung total sa lahat, sa daily at sa weekly. Ito po ang monthly estimated earnings ni Tito Herns, $4,900. 4,900 times 59. So ito po, 289,100 pesos. So congratulations kay Tito Herns, no? Yan po yung estimated na sahod niya ngayong buwan ng Mayo. At again, ito po yung rason kung bakit siya po ang nakakuha ng ating top 6. At punta na tayo sa top 5. Ang nakakuha sa top 5 ay walang iba kundi si PB Unji. At ngayon, top 5 na lang siya, no? Alam naman natin na bumaba talaga yung views nila or niya. Isa na si PB Unji talaga yung apektuhan yung mga madaming hindi nagustuhan doon kasi sa ginawa nila. Kasi noong April po, si Unji at si Sir Ralph yung nakakuha ng top 3. Same kasi po sila ng estimated na sahod noon, pero ngayon nasa top 5 na lang sila. Noong isang buwan, si Madam Yula or si Peter Paul yung nasa top 5, pero ngayon si PB Unji na. Ayan, si PB Unji po, ang daily average ni PB Unji ay $181. 181 times 59. Ayan, ito po yung estimated na kita ni Sir Unji sa isang araw sa buwan ng Mayo, 18,679 pesos. At yung kita naman ni Sir Unji sa isang linggo, ayan, nag-weekly average siya ng $532. Sa buwan ng Mayo po to, guys, ngayong buwan. Ayan, times 59. Ayan, ito po ang estimated sa isang kita niya sa isang linggo, 31,388 pesos. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated earnings talaga. Ayun, sa ngayon buwan ng Mayo, meron siyang monthly estimated earnings na $5,400.
Yan, 5,400 times 59. Yan, ito po yung estimated na sahod ni PBONG ngayong buwan ng Mayo, 318,600 pesos. So ayun, pagkaalala ko nung ginawa ko yung video na katulad nito noong April, is umabot po na parang 500,000 yung estimated na sahod ni PBONG, pero ngayon malaki po talaga yung binaba kasi kung maliit ng views yung video mo is maliit din lang din po yung kita na na-generate sa YouTube channel mo. So ayun, siya na po yung top 5. Dating top 3, ngayon top 5 na lang. At ayun, sa nakakuha po sa ating top 4, walang iba kundi si Madam Yula. Ayan, si Madam Yula po guys, sa ngayon, meron siyang daily average na $190. 190 times 59. Ayan, ito po yung estimated na kita niya sa isang araw para sa ngayong buwan ng Mayo, 11,210 pesos. At ang kanyang weekly average naman, or kita niya sa isang linggo is $883. 883 times 59 equals, ayan, 52,097 pesos. Ayan, congratulations kay Madam Yula. At dito na tayo sa total sa kanyang daily at weekly. Ito po ang kanyang monthly estimated earnings, $5,700. Ayan, 5,700 times 59. Ayan, si Madam Yula po ay mayroong estimated na sahod ngayong buwan ng Mayo na 336,300 pesos. Ayan, congratulations kay Madam Yula. Ito po yung rason kung bakit siya po yung nakakuha ng top 4. At dito sa top 3, ang nakakuha walang iba kundi si Sir Ralph. So si Sir Ralph lang pinagbago kasi nandun pa rin yung mga viewers niya, no? Kasi ano po, nung April kasi dalawa sila ni Unji na nasa top 3, or minsan ano pa, parang top 3 si Unji at top 4 si Ralph. Pero ayun, si Sir Ralph ngayon is, siya na lang yung nasa top 3. At yung top, ang ano po, daily average ni Sir Ralph or estimated na nakita niya sa isang araw is 196. 196 times 59 is 11,564 pesos yung estimated nakita niya sa isang araw ngayong buwan ng Mayo. At ang weekly average ni Sir Ralph ay $1,200. 1,200 times 59. Yan po, 70,800 pesos yung estimated nakita ni Sir Ralph sa isang linggo ngayong buwan ng Mayo. At punta na tayo talaga sa total, kumbaga ito yung sasahurin niya sa buwan ng Mayo estimated. Yan, makikita nyo monthly estimated earnings, meron siyang $5,900. Yan, 5,900 times 59. Ito po ang kanyang estimated na sahod, 348,100 pesos. Ayun, congratulations kay Sir Ralph kasi na-maintain niya yung pagiging top 3 niya sa mga ilang buwan. At ayun, punta na tayo sa top 2. Itong top 2 guys is surprising talaga kasi si PB Team Peter Paul po yung nakakuha. Kumbaga sa kabila ng issue is parang hindi naging naapektuhan si Sir Peter Paul. Parang mas lalo pang dumami ang tumangkilik sa kanyang sa kanyang channel kasi si Peter Paul po sa ilang buwan ko pong gawa ng video na tulad nito, si Peter Paul at si Madam Yula is nag-aanuhan lang yan sila ng dalawa. Kumbaga top 5, top 4, top 6 nandiyan lang silang dalawa. Pero ngayon sobra yung pag-angat ni pamamayagpag ni Peter Paul na siya yung nakakuha ng top 2. So congratulations kay Peter Paul, no? Hindi talaga natin alam guys, talagang paiba-iba talaga. Papabor talaga sa iyo yung mundo, no? Siya yung top nakakuha ng top 2. At ang daily average ni Sir Peter Paul is 218. Ayan, 218 times 59 and 12,862 pesos yung estimated nakita ni Sir Peter Paul sa isang araw sa buwan ng Mayo. At ang kanyang weekly average ay $1,400. Ayan, 1,400 times 59. Ayan, 82,600 pesos yung estimated nakita ni Sir Peter Paul sa loob ng isang linggo. At dito na po tayo sa total, kumbaga monthly estimated earnings niya. Ayun, $6,300 yung monthly estimated earnings ni Peter Paul. 6,300 times 59. Ayan, 371,700 pesos. So sobrang na guys, no, sobrang laki ng pera ng estimated na sahod nila. At again, ito po yung rason kung bakit si Sir Peter Paul yung nakakuha ng top 2 sa ngayong buwan ng Mayo. Again, congratulations sa kanya. Sana ma-maintain niya ito, no? At dito na tayo sa top 1, walang iba kundi si Krishna or Peking Koreana. So sa ngayon po, sa araw talaga ngayon ng sahuran, sa ngayon nag-daily average po ng $375 si Krishna. Ayan, 375 times 59. So ito po yung 22,125 pesos yung estimated nakita niya sa isang araw ngayong buwan ng Mayo. At sa kanyang weekly average naman po ay meron siyang $2,500. 2,500 times 59. Yan, 147,500 pesos po yung estimated na sahod sa kanyang YouTube channel sa loob ng isang linggo para sa ngayong buwan ng Mayo. At dito na po tayo sa kanyang estimated talaga sa lahat ng total sa daily average, weekly. Ito po ang kanyang monthly estimated earnings. So ayan, si Krishna or Peking Koreana may monthly estimated earnings na $11,000. Ayan, 11,000 times 59. Grabe, lumagpas ng $500,000 yung estimated na sasahurin niya ngayong buwan ng Mayo. 649,000. So again, congratulations kay Krishna, no? Siya talaga yung namamayagpag sa lahat ng members ng PB Team. Siya po yung namamayagpag talaga. At sa kabila ng issue is minahal pa rin talaga siya at mas lalo siyang minahal ng iba.
At again, siya po yung sunod kay Sir Paul na may pinakamalaking sahod. Congratulations kay Krishna, siya yung nakakuha ng top 1. At lagi naman, simula nung nag-vlog si Krishna, is siya na talaga yung namamayagpag sa lahat ng PBT members. At hindi mangyayari ito lahat kundi dahil kay Sir Paul. Dapat alam naman natin yan lahat, diba? At tayo din na mga tagapagsubaybay din na hindi sinukuan si Krishna sa kabila ng mga problema, no? Yung iba na discourage or hindi nagustuhan na, pero marami pa rin talaga tayong nagsubaybay pa rin, nagsupport pa rin sa PB team at sa kay Krishna, no? So di ba guys? So yun po yung estimated po na nakakuha ng may pinakamalaking sahod ngayon ng buwan ng Mayo, yung top 8. So disclaimer lang guys, sa lahat pong nagko-content dito sa YouTube na ito po yung content nila na sahod sa mga vlogger. Ito po yung ginamit nila na website, is same lang po sa ginamit ko. Ayan, social bid po ito. Same lang po sa ginamit nila or source nila. So disclaimer lang, itong social bid po, ginawa po talaga nila ito nang sa ganun mag-survey ng kahit sinong YouTube channel sa buong mundo. I-search mo lang dito sa taas, is lalabas po talaga. At pero po, yung survey nila is estimated lang. Kung ano man talaga yung totoong sinahod nila, is sila lang po yung nakakaalam. Pero hindi po malayo dito sa survey ni Social Blade. Hindi po malayo sa survey ni Social Blade kung ano man yung totoong sinahod nila. Kasi yun po talaga ang purpose ni Social Blade kung bakit ginawa nila ito. No? So yun lang guys, no? Disclaimer lang. So yun, maraming salamat sa panood ng video. At kung gusto niyo naman ganito, at para lagi kayong updated sa lahat ng full status ng yung mga iniidolong charity vlogger, subscribe my YouTube channel guys at i-like itong video. And God bless. Maraming salamat sa panonood. And ingat kayong lahat guys. Bye bye.